morning, Emmanuel UMC! Ang hina naman. Good morning po! Good morning po. Hey! Are you ready to praise the Lord? Yeah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Stretch po natin ang ating mga kamay. At ikembot ang ating bewang. Ayan. Para po tayo ma-practice. Let's go, church! Praise the Lord! Tayo po lahat, sama-sama purihin ang ating Panginoon. Dahil siya'y napakabuti at tayo'y nagagalak. Yes, Lord! At sama-sama purihin natin siya. Come on, church! Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at igaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama awitan natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak! Church! Iyong kamay. Itaas at igaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Tugtog niya ay kakayak. Tugtog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Ngayon ang awit ng papuri. Awit ng pasasalamat. At ang awit ng pagsamba. Yes, Lord! Ay para lang sa Kanya. Sumigaw, sa dalaga, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa dalaga, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan. Hallelujah! Mga church, clap your hands to the Lord! Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord! Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Yes, Lord. Hallelujah. Gawin po nating prayer ang awitin na ito. Yes, Lord. With you we find peace. With you we feel loved. Thank you, Lord God. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. May di pababayaan sa iyo lamang. Matagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong
out loud. Panginoon, ang ngalan mo ay kalingat sandigan ko, di magbabago pangangako mo. Salita mo'y manghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Come on, church! Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang lift up your hands, Lord. Yes, Lord. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, amen, amen.
us pray. Yes, Lord, we magnify your name and we praise you, for truly you are so great in our lives. We thank you, Lord, for this wonderful morning that you have waken us up. We thank you, Lord, for sustaining us each day, for being with us. And Lord, as we worship you today, be in the midst of us. Fill this place with your holy presence as we worship you. Open our hearts and minds that we may see you, Lord. Give us the purest heart and teach us to be meek and humble before you. Ready our hearts, Lord, as we remember your sacrifice and your love for us. Lord, we also pray for our brothers and sisters that are not here today. Guide them and keep them, Father. And Lord, bless our pastor today as she deliver your message. May we hear what you want us to hear. And Lord, we bring back all the glory and the highest praise to your wonderful name. In Jesus' name, amen. From you comes my praise in the great congregation. My vows I will pay before those who fear him. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek him shall praise the Lord. May your hearts live forever. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nation. To him indeed shall all who sleep in the earth bow down. Before him shall bow all who go down to the dust, and I shall live for him. Posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord, and proclaim his deliverance to a people yet unborn, saying that he has done it. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Let us all sit as we hear the children's choir. Bibiya'y salita ng Diyos, naroon ang kanyang luto.
Silo. Labanan ng tukso, ipangaral sa lahat, asahan ang kanyang tulong. Pasunin ang buhay, ibigin ang kapwa, buksan ang puso kay Jesus. Labanan ng tukso, ipangaral sa lahat, asahan ang kanyang tulong. May ganda, kaya mga bata, tayo tayong magbasa, lagi tayong magbasa ng Biblia. Yes, Lord, we thank you for the lives of these little kids in front of you. Lord, we pray for them as they grow up. We pray that they grow up just like how Jesus did, who grew in God's favor and stature and in your wisdom. Lord, we pray for their families, for their parents. May you be the one who keeps on sustaining them and providing for their everyday needs. We praise you, Lord, for the lives of these little children. In this we pray. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay ang huling linggo ng February. Last Sunday na. Tapos na po ang buwan ng February at sisimulan na natin ang buwan ng Marso. At sa pagsisimula ng buwan ng March ay ang Women's Month celebration. Mga kababaihan naman po ang ating ipagdiriwang. Bago po ang lahat, batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan itong linggong ito. March 1, Nigel Christian Garcia and Meg Ryan Malyari. Happy birthday po sa inyo. Awitan po natin sila ng happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo. Kagaya po ng sinabi ko, next month na po ang WSCS month. Kaya naman po ito ang mga sumusunod na mga worship leaders assigned for next month. Ang liturgist po next week
magsisimula po sa ating WSCS President. At the following week ay ang ating Vice President. And then sa 17 naman po, Sister Fe Laison. Sa 24, Sister Ande Gia. At sa 31, Sister Malu Garcia. And then isisend po namin ang mga readers at ang weekly assigned sa WSCS-GC. Ayan po, no? So, meron po kayong assignment. Ganon din naman ang ating praise and worship team at ang ating mga singers and instrumentalists. Lahat po ay mga kababaihan. Ngayon po, inaanyayahan po namin ang mga WSCS na mag-practice dito sa darating na Sabado ng hapon para po naman sa tambourine. What are you WSS? Magtatambourine dancers naman. Ayan. So, puro tayo mga kababaihan po next month. At ang celebration po natin ay tuloy-tuloy po. March 9 po ang galal gagawin dito sa Emmanuel UMC. At ang March 17 naman po ang Women's Month celebration or Sunday celebration. Gaganapin po dito sa ating church after po ng pananambahan, wala na pong uuwi at tayo po'y magkakaroon ng lunch fellowship sa araw na iyon. So ngayon pa lamang po, i-note nyo na po yung mga dates na iyon. At mamaya na po, ang concert ng ating mga kids sa Pampak, kasama po ang ating mga children dito sa Emmanuel UMC. Kaya naman po, suportahan po natin sila. Gaganapin po ito ng 2 p.m. po, kung hindi ako nagkakamali, 2 p.m. sa Aldersgate, UMC. At mamaya din po, kung kayo'y interesadong mag-join dito, sabihan niyo po ako para sabay-sabay po tayong makapunta doon sa venue. Kahapon po, nandito po ang Manila Episcopal Area Clergy Spouse Association. Maraming salamat po sa mga WSCS na nag-assist at sa kabuuan po ng araw, nakasama po natin sila dito. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga activities na dito ginaganap. Medyo nahilig-hilig po sila sa Emmanuel UMC. Pero this week po, na-cancel po kahapon or nung Friday yung ating special church conference. Kaya naman po, pinapa-announce po ng ating district superintendent, ang special church conference po ay gaganapin sa February 29, 6 p.m. Thursday po ito, 6 p.m. dito po sa ating simbahan. Ang mga council administrative officers lamang po ang kanyang pinapa-attend para hindi na daw po marami ang ikikater ng gabing iyon dahil weekday naman siya. So kung sino po ang available sa ating mga administrative officers, inaanyayahan po namin kayo na mag-join sa ating special charge conference. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating panalangin, syempre hindi natin palalampasin ang Love Month nang walang renewal of vows. Ayan. Syempre meron tayong ganyan, Valentine Month, diba? Love Month. Kaya naman, hingin natin ang music sa ating tech na natin. Lahat po ng may asawa at kasama ngayon, tumayo po kayo. Lahat ng couples na nandirito po ngayon, sige po, tayo po kayo. Huwag na kayo shy type. Sige. Tayo po lahat ng nandito ang asawa nila ngayon. Dito, tawagan mo na yung asawa mo. Lahat po ng pairs, pwede po kayong pumila doon sa likod. Sige po, by pairs po ang pila. He promised us that He would be a counselor, a mighty God, and a Prince of Peace. He promised us that He would be our Father, that He would love us with a love that would not cease. Well, I tried Him and I found His promises. Yan, by couple ha, pila-pila po. Sige. He's everything He said that He would be. Mauna daw po yung mga
Pinakamatagal na kasal hanggang sa pinakabatang kasal. Yes. Pwede yung video. Yan. Sige po, as we hear the music po, no? Dahan-dahan po ang paglakad dito sa harap at pumila po tayo dito sa mga harap ng ating altar. Ladies and gentlemen, the couples of Emmanuel UMC. Isa-isa po. Wait lang po. Sige po, sila kita yoli muna. Yan. Yan, dapat holding hands para sweet. Yes. Holding hands, magbalik kayo. Holding hands dapat. Yan. Yan. Sige po. Wala. Okay. Yan. Alright. Alright, sige po, picturean po natin sila. Compress po, compress. Ang dami ng couples. Sige po, humarap po kayo dito. Siyempre, renewal of vows. So, you have to renew your vows. Yung pong ating mga young couples sa ilalim, akyat po kayo dito, sa taas. Kayo pong naapat na couples, dito po sa taas, para hindi one line lang kayo, one line. Yan, dito sa taas. Alright. Siyempre, gyuyo pang manik. Oh. Okay. O, saan kayo dito para makita sila, tita? Yan. Okay. Friends, we are gathered together in the sight of God to witness and bless the reaffirmation of the marriage covenant which was established by God, who created us male and female for each other. With His presence and power, Jesus graced a wedding at Cana of Galilee, and in His sacrificial love gave us the example of the love of husband and wife. Couples, please join hands together and look at each other, eye to eye, face to face. Yun. Eye to eye. Okay. Husbands, repeat after me. Ang mga lalaki, repeat after me, okay? Tignan niyo po sa mata ang inyong asawa. And mean it. No? Mean that. Ba, sandali. May kulang. Dito kayo. Akala niyo makakatakas kayo? Hindi tayo tapos. Hindi, dito na kayo. Sige, bawal tumakas. Tayo dito. Yan, dito na lang po. Yan. Sige ha, husbands. Look at your wives. Hands together. Oh, sige, eye to eye. Repeat after me. In the name of God, and with a thankful heart, I once again declare that I, sabihin niyo po yung pangalan niyo, take you, sabihin niyo po yung pangalan ng asawa niyo, to be my wife, to have and to hold,
from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until we are parted by death. This is my solemn vow. And now, wives, to your husband. Malakas ang boses, with power. In the name of God, and with a thankful heart, I once again declare that pasabihin niyo po yung pangalan niyo, take you, your husband's name, to be my husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow. Pag-pray po natin kayo, let us pray. Eternal God, creator and preserver of all life, author of salvation, giver of all grace, bless and sanctify with your Holy Spirit those who have reaffirmed their marriage covenant. Enable them to grow in love and peace with you and with each other all their days, that they may reach out in concern and service to the world. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Receive the blessing of these marriages. God, the eternal, keep you in love with each other, so that the peace of Christ may abide in your home. Go to serve God and your neighbor in all that you do. Amen. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. Wait lang, hindi po tapos. Palakpakan muna. Harap kayo sa audience. Dito. Parang sweet. Dito kaya. Yan. Ladies and gentlemen, you may now kiss your bride. Yun! Isa pa, sige. Again, you may now kiss the bride. Longer daw, longer. Yan. Palakpakan po natin sila. Yung reception daw po, pagla-lunch nila tayo mamaya. Diba? Sige po. Maraming salamat po and congratulations. Let us all now bow down in prayer. Let us pray. Oh Lord, maraming salamat po sa isang dakilang regalo na ipinagkaloob mo sa amin, and that is the gift of love. Thank you, Lord, for sustaining us, especially, Lord, with whatever that is happening around us. Your love keeps us going. Ang pagmamahal mo, O Diyos, ang nananatili sa aming buhay, sa aming puso, at sa bawat isang naririto, O Diyos. Salamat po sa isang nakita naming testimonyo ng buhay, ng pagmamahal ng bawat isang may asawa ngayon na nandito, O Diyos. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay at sa tatag na ipinagkaloob mo sa kanila. From the longest to the earliest marriage, Lord God, we have seen the beauty of your love in them. And Lord, may this love spread among us all. Nawa, O Diyos, patatagin mo pa ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at ganun ding patatagin mo ang kanilang buong pamilya. Manahan ka't pumagitna ka sa kanilang relationship at sa kanilang family at ang banal mong espiritu ang siyang manahan sa kanilang tahanan at nasaan man sila sa mga responsibilidad na meron sila at ganun din sa kanilang mga anak. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay at ikaw ang siyang manguna sa kanilang mga ginagawa araw-araw.
Ganon din namin Diyos, dinadalangin po namin ang bawat isang naririto ngayon, O Diyos. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. At nawa maranasan namin na mangusap ka sa amin ngayong umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ikaw ang bumalot sa amin at itago mo kami sa iyong likuran nang makita ng mga tao ang kabutihan at kadakilaan ng iyong mukha. Ikaw, O Diyos, ang mag-sustain sa amin at magbigay sa amin ng kalakasan, ng wisdom, at ng tatag ng pananampalataya at banal na Espiritu. Ganon din, O Diyos, inilalapit namin sa inyo ang aming mga kapatid na wala dito ngayon. Pagpalain mo sila, O Diyos, at ingatan sila sa kanilang mga gawain. At ganon din, kung sila ay may karamdaman, pagpalain mo sila ng kagalingan, hawakan mo sila mula ulo hanggang paa, at bigyan sila ng healing in Jesus' name. We especially pray for Sister Ann Abad. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanya ng kagalingan sa mga panahon na ito at palakasin ang kanyang pangangatawan at ibalik ang kanyang sigla. Nawa, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa aming mga kapatid. Ano man, O Diyos, ang pinagdadaanan nila sa oras na ito, yakapin mo sila at bigyan sila ng kapahingahan. And Lord, we pray for our worship service. Nawa, Lord God, ikaw ang siyang maiparangalan namin at pumagitna ka sa amin ngayon. And as we hear your message, ikaw, Lord God, ang mangusap sa amin. At gamitin mo ang iyong lingkod, itago sa iyong likuran, at ikaw ang siyang makita ng iyong mga anak. Ganon din, O Diyos, dinadalangin namin ang nalalapit na district conference ng aming distrito. Nawa, O Diyos, mabigyan ng katuparan ng mga plano mo sa aming distrito sa pamamagitan ng aming district superintendent. Pagpalain mo siya, O Diyos, ng wisdom. Pagpalain mo siya ng leadership na magagamit niya para sa aming mga simbahan dito sa North Pampanga District. Ganon ding, idinadalangin namin ang nalalapit na regular session ng Pampanga Philippines Annual Conference. Ikaw, Lord God, ang manguna dito, lalo higit sa aming obispo, Bishop Rubinel, na siyang magli-lead ng regular session, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan, bigyan mo siya ng wisdom, at ganun ding lahat ng mga leaders na dadalo dito. Nawa po magbigay ng unity, ng pagmamahal sa bawat isa, at ng pusong handang umintindi sa lahat ng aming mga pag-uusapan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, nang madala sa mga simbahan ang nais mo na ipagawa sa amin. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong mapagpalang kamay na patuloy na umaabot sa amin. Ikaw nawa, Lord God, ang magbigay sa amin ng direksyon sa aming mga gawain at sa instructions na kailangan namin para sa katuparan ng iyong mga plano sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us and grant us thy peace. Psalm chapter 66, verses 13 to 14. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you. Vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. Let us do the offering.
Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala mo sa aming buhay. At bilang tugon, O Diyos, sa iyong mga kadakilaan at pagmamahal, ito ang aming kaloob sa inyo at nawa magamit ito sa ikalalago ng ministeryo mo sa pamamagitan ng Emmanuel UMC. Multiply this, O Lord, and bless your children who have these gifts, Lord God. In Jesus' name, Amen.
first reading from Genesis, from the book of Genesis, chapter 17 to 1 to 7 and 15 to 16. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat gayoy, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko." Ang salita ng Diyos para sa kanyang mga anak. The second reading from the Bible of Romans chapter 4, verse 13 to 25. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanihin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itunuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasusulat, ginawang kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito may bisa sa harap ng Diyos ng kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi ng sa kanya. Sindamin ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya.
palibhasay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawa ay si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kung hindi para din naman sa atin. Tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos, na muling bumubuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapagwalang sala. The word of the Lord. Tayo po'y dumako sa pagbabasa ng Ebanghelyo na matatagpuan sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, talata 31 hanggang 38. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y papapatay ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Hayagang sinabi niya ito sa kanila at dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay maganda at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga tao, sa harap ng mga taksil, at makasala ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya ko rin kayo sa anak ng ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasamang mga banal na anghel." Ang mga salita ng Diyos para sa kanyang mga anak. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong binasa, ito ay part na ng kwento kung saan malapit na ang paghuli kay Jesus. Sinasabi na ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang kanyang sasapitin. At ang Panginoon naman, hindi naman siya nagtago sa kanyang mga disciples. Umpisa pa lamang, sinasabi na niya ang kanyang dadanasang hirap. At itong ating nabasa. The season of Lent ay panahon ng pag-contemplate natin sa act of salvation ni Jesus Christ sa cross. And we are challenged to look at our lives through the lens of God's values. We are invited to pause and reflect on God's will for our lives. At itong value na ito ay ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa ating nabasa sa Mark chapter 8 verse 31 to 38. This is clear that is in His teaching in this text, sinasabi niya ang dadanasang hirap ng isang Messiah na taliwas or contradictory sa idea ng mga Israelita noong panahon na yon. Because they believed that a Messiah is a Savior who can save them from their enemies. At ang kaligtasang ito, akala nila ay isang magarbong hari na makikipaglaban sa war at siya'y mananalo. Yun ang image nila ng isang Messiah. But the Lord, humble as He is, did not came that way. In fact, the Messiah indeed suffered and died and rose again. So kapag naririnig ito ng mga disipulo, parang sabi ni Peter, come on, Jesus naman. Hindi naman siguro mangyayari sa'yo yun, sabi niya. Hindi pwedeng mangyari sa'yo yun, sabi ni Peter. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang may kapangyarihan ka. What do you mean that you will suffer? So siguro kung ganong konteksto, modernized Peter. Ganun siguro siya sasagot kay Jesus. Pero ang nakita ni Jesus, kung titignan natin maganda ang sinabi ni Peter, na parang, how can that be? Na parang, you are all powerful. Kinilala niya. Pero na-recognize ni Jesus ang temptation ng demonyo sa kanyang boses. Kagaya ng temptation niya for 40 days and 40 nights na wala siyang kinakain, at itong demonyo lumapit sa kanya at tinempt siya sa isang pagkain, sa tinapay. So nabosesan niya ang temptation na ito sa boses ni Peter. Ngayon, when Jesus spoke of the suffering and death of the Messiah, His disciples could not believe what they are hearing. But it is not important if the disciples will believe it or not. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, I rebuke you, Peter. Kahit anong sabihin mo, mangyayari ito. Because this is God's way. So si Jesus nakafocus doon sa God's way. Kahit anong magandang sabihin ni Peter, wala pa rin itong sense kay Jesus. Pero mga kapatid, hindi ba ito parang familiar sa atin? Bigyan ko kayo ng sitwasyon. Gagawin ninyo ang utos sa inyo ng Diyos. Kung wala sinabi ng Diyos, mag-preach ka dito sa mga taong ito, dito sa mga katrabaho mong ito, i-share mo ang gospel ng Panginoon. Tapos alam mo na i-judge ka nila, di-discriminate ka nila, and so yung isang kaibigan mo na Kristiyano din, sasabihin sa'yo, huwag mo nang sabihin dyan sa mga yan, hindi naman makikinig yan. At least ngayon, may respeto pa sila sa'yo. Kung titignan ninyo, concern, citizen, ang friend. Pero hitaliwas sa gusto ng Diyos ipagawa sa atin. So sometimes, the temptation of the devil disguises itself through the people close to us. Peter was one of the closest disciple Jesus have. And yet, nangusap ang demonyo sa kanya. The temptation of Jesus came through Peter.
Jesus is also a human being. And so, kung nagpadala siya sa temptation na yon, pwedeng hindi na siya mamatay sa cross, pwedeng hindi na siya mag-suffer. Pero hindi ganun ang nangyari. It is interesting how the devil tries to persuade us through the words of a well-meaning friend to play it safe in our lives. Na, sabi ng magulang ko, wag ko na daw gawin to kasi delikado. So hindi ko na lang gagawin. Sabi ng kaibigan ko, wag ko nang sabihin ito kasi baka mapahiya ako. So hindi ko na lang sasabihin. For some of us, those people, we may not recognize, ginagamit na sila ng kalaban para i-tempt tayo away doon sa gusto ng Diyos sa atin. And so we must learn how to recognize that voice of temptation versus that voice of God. Ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus? Jesus saw through the well-meaning words of his disciples, and he caught the devil in the act and called him out. Because Jesus was fully focused on God's agenda. If you know the plans that God has for you and your agenda with the Lord, that's the one thing that we should focus on. Sinasabi ba madali? No. Anong sabi niya sa mga kasunod na teksto? Ang sabi niya, if you want to follow me, carry your cross. If you want to follow Jesus, carry the cross with Him. Hindi madali ang sumunod sa Diyos, mga kapatid. Maraming bawal, maraming hindi pwede. Pero ganun din naman, merong naghihintay na kasaganaan sa atin sa langit. Ano sabi niya? Those who are selfish in their own life will lose it. Kung papangalagaan mo ang buhay mo versus yung plano ng Diyos sa iyo, you will lose your life in the process. Hihintayin ba nating mangyari yun? Why not give in to what the Lord is telling you to do? Here is the challenge of Christ for us this Lent. Ang sabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself. We have our goals. We have our dreams. But the question is, are those aligned with the plans of the Lord? If not, deny yourself. Because you are a living being in Christ. Hindi na natin pagmamayari ang ating buhay. The Lord is in control. And trust me, brothers and sisters, when I say na kapag ang Diyos ang humawak sa ating buhay, we can never go wrong. And we can never fail because the Lord is in control. Ang sabi ni Paul, it is no longer I that lives, but Christ who lives in me. Self-denial is important. But iba ito sa low self-esteem, mga kapatid. Ang low self-esteem, iba sa self-denial. Ang low self-esteem, wala kang tiwala sa iyong sarili. Hindi mo nakikitang mataas o kaya mo ang mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos. Na kapag may in-instruction sa iyo, ay Lord, hindi ko yata kaya yan. Low self-esteem. Lord, parang hindi naman ako equipped for that. Low self-esteem. But when you say, Lord, not my will, but your will, self-denial. When you say that everything else that you want in your life are nothing compared to what the Lord wants for your life, self-denial. And so that is what Christians should imply. Pangalawa, we must take up His cross. Ang cross nung panahon ni Jesus, nung sinabi niya ito, isa itong kaparusahan. Isa itong simbolo na ikaw ay tumalikod sa mundo ng mga Romano at sinunod mo hindi mo sinunod ang kanilang gusto. So may kaparusahan. In Jesus' day, the cross was the method of execution for criminals. In fact, Christ is saying that His followers must be willing to suffer as these criminals suffer.
for His name's sake. Paano ko nasabing criminals? They go against the world. And so as Christians, we go against the world and with God. Now, sa pagsunod nating iyon, kung may kasamang bigat, may kasamang sakripisyo, may kasamang cross, yun ang ating gagawin. Dahil sa pangalan ni Jesus, tayo ay mga anak niya at siya ang kontrolado sa ating buhay. We are often tempted to fall down and worship the deceiver for a little bit of instant gratification. Kapag hindi natin ginawa ang mga challenge na ito ng ating Panginoong Jesus, we tend to fall doon sa instant na, wow, this is good. Wow, this is great. This is a great life. Pero makikita natin panandalian lamang. So we tend to fall doon sa ganong klaseng temptation. Or sometimes we are tempted to sacrifice our moral principles in exchange of popularity or fame. We can save ourselves a lot of trouble if we just agree with the world. Wala nang hirap. Di natin kailangan manindigan dun sa salita ng Diyos. But that is not the way of God. We can also be tempted to sacrifice eternity for a moment. A moment in your life that will completely change the flow of your life as a whole. Sometimes we rather choose that instead of choosing the longer path to righteousness. And so we are tempted every day. We are tempted on our daily life. Therefore, if we choose to follow Jesus in our lives, we must every day deny ourselves and ask Him to rule our every thought and decision. Para hindi tayo ma-tempt, hindi tayo ma-fail doon sa everyday ng ating buhay na challenge ang circumstances natin, we must conscientiously decide to follow Jesus every day. Our real test in life is to seek the things that are from God. Our greatest mission in life is to have God's things in mind, to check ourselves against the life of the suffering Christ and measure our lives through according to God's will. Kaya mga kapatid, God gave us life in Jesus Christ. At ang kapalit nito ay tayo ay magiging living sacrifice. Following that cross. The question is, whose values are you representing now? Are you representing the values of God or the values of this world? Whose agenda are we following in our lives? Are we following the agenda of God or of this world or ourselves? So those are the things that we need to ponder as we reflect in our lives this Lent season. Ihanda natin ang ating sarili for a victory. But in the process, seek our hearts, seek our minds, so that we will be in line to the values of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa panahon pong ito, since ito po ay last Sunday ng Maya Sunday, gagawin po natin ang ating special offering for the young adults. Ang part po nito ay magsistay sa local church, part sa district, part sa annual conference, and part sa national UMYAF. Sige po, gawin po natin ang ating pagkakaloob para sa ating mga young adults.
Let us pray. Father God, we thank you for these offerings that you have given us, and now we transfer to you, O Lord. Bless this offering, Panginoon, at magamit ito sa lalong ikalalago ng ministeryo ng aming mga young adults, hindi lamang sa local church na ito, Panginoon, kung hindi pa naman sa higher levels. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Let us sing the hymn of thanksgiving, Have Thine Own Way, Lord. Thine own way, Lord, have Thine own way. The potter, I am the clay. Mold me and make me after Thy will. While I am waiting, yielded and still, have Thine own way, Lord, have Thine own way. Search me and try me, Savior, today. Wash me just now, Lord, wash me just now, as in Thy presence humbly I bow. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is Thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have Thine own way, Lord, have Thine own way. Hold my being, absolute sway. Fill with Thy Spirit, till all shall see Christ only always living in me. Let us pray. Lord God, we thank you for the message that you have given us this morning. Salamat, O Diyos, sa isang paalala na kami, iyong mga anak, kami mga living sacrifices for you, and you alone control our life. Panginoon, nawa bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba na handang mag-surrender ng lahat sa iyo. Handang sumunod with full obedience, Lord God, sa iyong mga utos at sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng damdaming sa inyo lamang nakikinig, sa inyo lamang nakafocus, at sa inyo lamang, O Diyos, nagtitiwala. Help us, Lord God, to sway away the temptation that is going on around us. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami maging tapat sa iyong mga salita at sa iyong mga kautusan. Help us, Lord God, to carry our cross with you in your name. And Lord, bless each and every one here today, Lord God. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga idinadalangin, inilalapit ngayon sa inyong harapan. Nawa, O Diyos, bigyan mo sila ng tugon sa kanilang mga panalangin. Ano man ito, O Diyos, tinatanggap po namin ng bukas sa aming palad at sa aming puso. Lord God, we pray for your children who have not yet heard the message of salvation. Tulungan mo kami, O Diyos, at utusan kung ano ang aming kailangan gawin, kung paano kami makakapag-share sa iyong mga anak, paano namin ikakalat ang iyong mga salita para sa mga anak mong hindi pa nakakakilala sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na magampanan ang mga
service na ito sa iyong pangalan. And Lord, help us be a faithful stewards of everything that you have entrusted in us. Tulungan mo kami, O Diyos, hindi lamang sa oras na ito, kundi sa araw-araw ng aming pamumuhay. Maraming salamat, aming Diyos, sa pagpapala mo sa amin. At nawa, lagi kang manahan sa aming puso't damdamin. Lagi ang iyong banal na espiritu ang pumagitna sa aming lahat, anuman o nasaan man kami. At Lord God, ikaw nawa ang mabigyan ng kapurihan sa bawat gagawin namin, sa bawat desisyon na aming sasabihin at gagawin sa aming buhay. And Lord, we give you glory and we give you thanks. In the most mighty name of Jesus we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord who gave us strength, wisdom, knowledge, and power over the temptation that we have in our life, be with us now and forever. Amen.